Ini ang Veritas Legazpi, Radyo Asin TV, katiwala sa katotohanan. Sa panahon na kaipuhan nin espiritual na tabang, may madudulukan. Ipinipresentar kan Veritas Legazpi, Radyo Asin TV, ang programang Hello Father. Hello Father. Paghiras kan eksperyensya sa buhay kan mga padi, paglinaw sa mga isyu kan simbahan asin komunidad, pagtaong kasimbagan sa mga kahapotan manungod sa buhay asin pagtubod. Hello Father. Hello Father. Uyang unyan si Father Vlad Etchalas, Father Francis Benaya, asin iba pang mga padi kan Diocese kan Legazpi. Hello Father. Maray na hapon po sa gabos sa inyong mga tugang. Ako si Father Vlad Etchalas, kan Society of Our Lady of the Most Holy Trinity. Inian, Hello Father. Mga katiwala, nasa pandemya pa kita ngunyan. Asin, minaagi pa sanaan, 4 na bagyo, digdi sa Bicol. Kaya, kadakol sa satuyaan, nagahapot kung nga ta nangyayari ang mga ini. Mga katiwala, buot ko po na tawan mo na nin halipot na refleksyon an pastoral letter kan sa tong namumuta na obispo si Most Reverend Bishop Bong Bailon. Kan nagsurat sa satuya sa bilog na diocese kan nakaaging Domingo. Ini po ang alipot na reflections ko sa ginibo niyang pastoral letter. Enot, ang pagpapasalamat sa satong namumuta na obispo kay Bishop Bong for giving us words of encouragement. Bishop, salamat tunon po sa imong pakikipagdumamay sa Samuya Agabos na sa tahaw kaining kadikluman asin kadaihan saro kang tingog nin paglaom para sa imong mga aki digdi sa Diocese kan Legazpi. Magayunon po itong surat ni Bishop Bong sa satuya na pakatapos niyang maipahiling sa satuya ang kamugtakan digdi sa bilog na albay sa Diocese kan Legazpi. Pigsabi niya sa satuya na kadako lang nagahapot sa iya kung nga nangyayari ang mga bagay na ini. Nasa pandemya kita, asin 4 na bagyo pa ang uminagi. Sabi ni Bishop na may pwede kitang maipaliwanag duman, halimbawa ang pagbaha, por dahil sa mga quarrying sa palibot diyan sa palibot kan mayon, na ngunyan pigi-imbestigahan na. Pero itong party po kan mga pangyayari na pigahaputa kung hain ang Diyos sa mga pangyayaring ito, asin man kung ano ang pigigibo niya, asin kung ngata ta halos garupig pabayaan niya kita. Ang simbag po ni Bishop iyon na may mga bagay na
ita maladop an isip asin an puso kan Diyos sa mga pangyayari. Kaya an kaipuhan lang itong padagos na pagkugos sa satuyang pagtubod. Our embracing of the faith makes a difference in moments like this pandemic and the 4 typhoons that have just passed. So Bishop, salamatunon po sa sarong maliwanag na tingog mo na kami sarabay na magbangon, kita sarabay na magbangon sa panahon na ini. So, mga katiwala, bot ko kamong darahon kan nakaaging simana na sa pagdakol kan mga depression, stress, saka suicide sa palibuta, dinarata ang istorya kan sarong psychiatrist si Dr. Marie Angeli Lorbes Morico. Pigdevuta ang sarong segment sa pakikipag-istorya sa iya. Pigpaliwanag niya sa satuya ang mga mental health issues. Kan nakaaging Webes, dinarata digdi sa studio, giraray, si Dr. Lorbes Morico, asin ang saro pang doktor na saro man pong padi, si Father Efren Momoy Borromeo, asin duman pigpahiling ninda sa satuya ang pig-apod na holistic healing na arugan advocacy ni Father Efren Momoy Borromeo, and the healing of the soul, soil, and society. Kaya mga tugang, ngunyan Miyerkules, hinanyog kita ki nagkakapirang mga kakaibang klaseng istorya. Hali po ini sa tulong padi, o sabihin ta, 2 padi saka obispo. Ang makaka-istorya tangon yan, warang iba kundi si Bishop Bong Bailon, asin ang 2 padi na si Father Ricky Bermas, asin si Father Egay Moron. Ano po ang tema tangon yan? Ang tema ta, itong mga padi na may kakaibang pinagkakahiligan o hobbies. Kami po na mga padi, bako sa napilminahilin doon na nakaarog ka ini, na naka-Roman collar, o itong nakasutana, nag-mimisa, asin nag-perform ka mga sacraments. Mga ordinaryong mga tao po kami na arog nindo, igaman kami mga hobbies. Pero ngunya na hapon, ipipresenter ko po sa indo ang istorya, kan 2 padi, saka kan sa tuyang namumuta na obispo, sa indang mga kakaibang mga hobbies o kinahihiligan. Kaya ngunyan, but ko pong ipresent sa indo an enot na padi na ngunyan i-istorya na sa tuya an sa iyang hobbies. Yan po kita ngunyan digdi sa Cathedral Grounds. Tangani na dangugunta ang istorya kang nagkapiratang mga padi. But ko pong i-present sa indo si Father Ricky Bermas kan sa iyang kakaibang mga hobbies an sa iyang pagiging expert sa BMX. Iyo, Father Ricky. Bako nahiling ta ka na. Kaya nga ni matadtod Father Ricky, ipahiling ta sa indaan na pagiging expert mo sa BMX. And later on, dadangugon ta man ang istorya ni Father Ricky manungod sa iyang pagiging master diver. So Father Ricky, naugmaw kami ngunyan ta bago ining ipapaluwas ta na ang mga padi, bako lang ito nagmimisa lang bagadi o may buhay sakramento sa nagmimisa, kundi may mga kita, mga hobbies, saka mga pigigiribo na arog man kan mga ordinaryong tao. Pero ani ba sa satuya nag-excel arog mo sa BMX. So Father Ricky, tell us about mo na bago ka magpahiling sa muya. Kaso rin ka nakaukod ka ining BMX? Kan 15 years old pa lang ako, 3rd year high school ako, nagkailig ako mag-BMX. Pagkatapos, halos duro-diretso na ako nag-BMX. Minsan sa seminaryo nga ni, pigdara ako sa BMX.
bisikleta, pagkatapos pag nagbabakasyon. Ang BMX mga tugang, nauko daninikan mga aki. Pero si Father Ricky, kakaibang klase ka, Father Ricky. Paano ka nagpuon ka itong kakaibang klaseng pagsakay sa BMX? Iya. So unusual na, ako day ko kayang gibuon. Ang BMX man talaga, sabi nga kan BMX, bicycle motocross. Iyo ang motocross baga pag nasa isip ka so nagruluksong mga motor, Yes, may yes. mga obstacles. Yes. Arog man ka na ang gibo kan BMX, kundi syempre bisikleta lang o daing makina arog kaan. So tell us your story about paano ka nagpuon kayong kakaiba mong mga tricks na kanahiling ko, kasabi ko, wow, matibayo yung padding yun. How did you start it? Kang pagpuon man talaga kang BMX kay ito, may mga racing, may mga sabing freestyle, pagkatapos nagpupuro freestyle man ako sa sabi lang nag-exhibition. Pagkatapos, syempre, tiyaga pigtawang kipanahon, pagkatapos, pigpadagos ko na sana, sabi ko, aram ko naman sana, buda, kay puwang kong exercise, magpadaplos, kaya, pigpadagos ko ta, dating aram ko na. So, nobody taught you how to do the tricks? Like you just learned them by yourself? Kaya ito, syempre, nakakahiling sa iba na tabo, pagkatapos may day pang mga YouTube kaya ito na mga 1985, yung mga arog-kaan, magazine pa sana, pagkas may mga video man, pero so sabing VHS baga, arog-kaan. Betamax. Mga arog-kaan. Pero ngunyang pasilo na maghiling ta dahil sa YouTube, mga how-tos. How to do it. Padre Ricky, bako delikado ang mga tricks na unusual na pigigibo mo? Bako man talaga delikado. Siyempre sa data tao, gari delikado o dipisilong. Pero siyempre kung datao na kang basic, sabing mga, alimbawa sa mga double jump, alimbawa aron ka na ilingon mo, sabay lang. Mga basic iyan, bako naman, pagtatao na ka, si control kan bisikleta, buda ka sa pedal, aron ka. Dari, bako man delikado. Siguro sa samuya na mga dahil kan mga unusual na mga tricks. For me, it would be extremely difficult. So, Siyempre anyway, sa pag-adan, luway-luway man. So, si film man na kaya, dahil man subibigla na talagang sabi extreme na talaga. Dahil man luway-luway. so like you started from learning from scratch until you were able to you were able to learn ito ng mga pagiging expert mo sa BMX. Iyo, kaya mga tugang, ipapahiling na tabi si Padre Ricky sa Indo ngunyan sa ingay ng pagiging expert sa BMX. Mga tugang niya po si Padre Ricky, ipinapigapahiling niya sa satuya ang pigapod niyang manual kung saan ang saro sa ng reda ang nagdadalagan as in day siya po nagpipedal. So Padre Ricky, itara mo daw sa muya kung ano itong kinibo mo na pigatara mong manual. Itong manual, gari na kaagit sa Winnie, ang Winnie familiar baga sa tuya na ito na nakaangat baga so inota na ruida, nagpipidal. Pero ining manual, medyo difficile ta, dahil nagpipidal. Pakaangat kang inota na ruida, intent na ito, dahil na nagpipidal. Kaya medyo difficile, practicean man talaga. Gayon. Ilingon ta po, gurari si Padre Ricky sa sayang exhibition kan pag-jump niya po kan BMX. Maliban sa pagiging expert mo sa BMX, Padre Ricky, butming istorya mo sa muya ang sa imong pagiging dive master saka scuba diver. Tapako gabus baga, Padre Ricky, hiling kang kagayunan kang dagat. So, paano ka nagpuon kang pagiging scuba diver mo and then later on as a dive master? Kan mga 2004, nasa Legazpi ako. Kasabay ko si Father Ben Barameda, Ruben Barameda. May nagturo sa iya mag-scuba pagkatapos naghahanap man ako na magturo sa kuya. Naturuan kami mga 2004 ito. Kaya mga 16 years ago na nag-scuba ako.
Ikaw nga ni baga nag-scuba Yeah. ka. Baga. Ako man po, parehas kami ni Father Rally Shop, no, nag-scuba man po kami. Ako, kaya nakaka-relate ako, Father Ricky, sa inyong istorya. So, please tell us about your experience in looking at the beauty under the sea. Iyo. Ang experiensya ko sa kada pag-dive, maski sa inman yan, basta dagat, iba-iba ang nahihiling talaga. Pareho dyan sa Rawis o sa Bigaa, sandy bottom dyan halos, bye-bye, daing corals. Pero nagkakairiling dyan sa sabing garden eel o spaghetti eel, so mga nagkararong kakulan, gari so grupo man iyan. Yes. Pag sa makoral, syempre iba man nagkairiling na sira, mga sabing reef fish, arog kaan. Pero dahil maiwasan, may nag-aaragi man na rayado ngaya o ining mackerel o kabalyas, arog kaan. Kaya iba-iba kung minsan snake, banded sea snake, kung minsan itong jellyfish ngaya, arog kaan. Kaya very iba-iba, very exciting talaga basta mag-dive, lalo siyempre pag malinaw ang tubig. Mga katiwala, ining istorya sa tuya ni Padre Ricky, padi siya, pero padi member man siya. Ang Padre Ricky, no, please tell us about this padi na member ka. Ako man, member man nga ako. Yeah. Ang PADI, so Professional Association of Diving Instructors, kan mga 7 years ago, nagduman ako sa Malapascua, nag-sabbatical leave ako. Nagtaw akong panahon man sa continuous education sa scuba diving, arab kaan, na mga 2 months and a half ako duman sa Malapascua Island sa Cebu. Nag-take ako duman kang dive master's course na Kaya mga katiwala, si Father Ricky padi, pero padi man Padi siya. Padi man siya. Kaya please continue your story on this duman Iyo. sa pag-training mo. iyo. Kaya sabi ko, magayunan man ini na nag-aadal araw kaan may continuous education man, minsan sa diving ka, ma-relate man ini sa buhay o minsan sa trabaho bilang padi. Siyempre, tuturuan maging systematic man, tultul na pag-isip, clear ang mga presentation, mga araw kaan. Kaya nakatabang man, lalo na sa safety conscious araw kaan iyo. Siyempre sa diving back man ini karaw-karaw, basta-basta aadalan man ini big hand. Padre Ricky, bako gabos baga nakakahiling kan gayon sa irarong kan dagat. Istorya daw kami tabi kang experience mo na yaong kaduman sa irarong kan dagat sa pagayon na. Iyo. Sabi nga ni kang iba, so silensyo sa irarong, pwede nga ning gari therapy ini ngaya kung sa gari stress ng maray o may problema. Tapos syempre pag nasa irarong, ang focus duman lang talaga, so nahihiling, pagta so sabing feeling weightless, yung baga control, so buoyancy, day naglubog na maray, day naglataw, so neutrally buoyant, gari weightless. Kumbaga sa outer space, gari astronaut niya, naglataw-lataw, gari aragan. Tapos magayon ng paghilingon na sa mga video na nahiling ko sa iyo, napigo-post mo sa YouTube, Facebook, na itong gentleness na ito nga ni sa imong weightless ka, so gentle and so calm. Kasi day ka nagtataram sa irarong. It's so beautiful, your movement, your gentleness na nahihiling mi pag nag-video. By the way, sis, paano mo na ako ini mga video duman sa irarong? Siyempre, madarang camera, so ang camera ko nga dyan, so puro imitation man sa na action cam, sabit lang, bako man alis barato lang, 6 years na sa kuya, mga 5,000 pesos lang ang kantidad. Pero siyempre, na-document and na tigduduman ni sa irarong. Ma-pray ako, Father Ricky, na baka mo na Christmas, may sarang angel sa imo na magtawag kay GoPro. Mga katiwala, later on,
we shall see the interview of Bishop Bong regarding his scuba diving. Pero, danguguntang mo na so istorya ni Father Ricky. Father Ricky, para sa imo, paano nagpuon si Bishop Bong kan sa iyang pag-scuba diving? Araw ini kayan. Lockdown baga paano nasa quarantine kita siyempre si Bishop gayod dahil man kidakol na lakaw dahil makapamanila o maka-abroad makatapos supig duduman ko paano sa bigaan na kung saan duman ako na gagaray kang auto pagtas sa natad nila diretso na sa shore o dangan sa dagat barka daw ni Bishop Bong ta na-assign si Bishop Bong sa bigaa iyon ang hani si Mamay Anyo Nebo. Pagkatapos pag nagduman ako pamahon ako kung aga arakan o kung inabutan ko utok pangugto arakan kaya sabi ni paano nainganyo si Bishop na magpuon sa arog ka ining hobby? Iyo nga ni tas sabi ni Mamay imbitaran mo man niya si Bishop magdigding magpamahaw lamang tabarka daw na si Bishop Bong ni Mamay kana assign ganit dyan si Bishop Bong bago maging bishop dyan sa Bigaa Parish. Kaya iyo, nagmisa di si Bishop Bong sa katedral, nasa katedral ako, ibimbitaran ko si Bishop. Sabi ko, Bishop, iimbitaran ka ni Mamay, magpamahaw ka man, duman ta ako pirmi duman, o weekly, pag day off ko, yaon ako duman. Sabi ni Bishop, ayaw set nga kitang schedule, araw kaan. Pagkatapos, sabi ko, pwede mo man i-try ang scuba, kung gusto mo. Ayaw i-try ko nga iyo. Basta nga, guide mo ako araw kaan. Di, yun nasupuan pagkatapos very comfortable si Bishop underwater, yung relax siya dahil nagpapanik, araw kaan. Sangkod na yan, mga 10 beses na kami nagbalo sa pag-scuba kasabay si Bishop. Mga katiwala, ining pag-istorya po ni Father Ricky kan pagpuon ni Bishop Bong sa pagiging scuba diver. Ang hiling ko kay ni si Father Ricky na aki nag-share kan sa iyang magayon na knowledge kan sa iyang hobby sa iyang ama na si Bishop Bong. Kaya I see this Father Ricky as you as a son teaching your father who is Bishop Bong and to be able to share your passion to him and later on sa mahiling tang mga video nindo for us to be able to appreciate this unusual na hobby kisarong padi and especially kay Bishop Bong bilang sarong Bishop Diver. Mga katiwala, ang satuyang pasasalamat asin pagsaludo kay Father Ricky Bermas. Actually po, itong nadangugta o nahilingtang video niya, sarap pong itong introduction para sa pagimati ita o paghinanyog kan magiging istorya ni Bishop Bong. Pagkatapos po, kaining mga pagiramdom. In a few seconds from now, and every day at 3 o'clock in the afternoon, we invite you to join us in a minute of prayer for the forgiveness of sins and for peace in our country and the whole world. We hope that this becomes a daily habit with you. 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you.
Funky, whimsical, sweet, rock, magical. Whatever the theme of your event may be, we have it all. Bicol Food Delights Events Hall, the perfect event you wish to have. We've got it all covered. Venue, coordination, food, events host. No worries. We'll provide it all for you. We also offer catering services. Try our delightful menu with our specialties. Lechon Kawali Express, Tokwat Baboy, baked lasagna, buttered chili pork. Also try their beef salpicao, beef stroganoff, baby back ribs, crispy Bicol Express, crispy dinuguan, pork spare ribs and white sauce, hot prawn salad, BFD fried chicken, chicken galantina and white sauce, and creamy carbonara. Bicol Food Delights Events Hall. Visit us at Purok Dos, Barriada, Legazpi City, or call or text 0939-580-5555 and landline number 742-6939, or visit our Albay office along Rizal Street, Legazpi City, with cell phone number 0918-680-7140 and landline number 742-2949. Bicol Food Delights Events Hall. Great food, delightful service. Bonakid, para sa 1 to 3 years old. 99 pesos suggested retail price for 180-gram pack. Mababakal sa saindong suking tindahan. Bonakid. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 086 series of 2020. Bonakid Preschool 3 Plus. Now only 220 pesos SRP. Albay Serenity Memorial Park is a first-class private memorial park that gives you a feeling of a country club while you visit your deceased loved ones. There's a place you see the beauty of nature. Atarisan hills overlooking Leon and the city of fun and adventure. Albay Serenity Memorial Park, a garden of peace. Albay Serenity Memorial Park, beauty that stands within the bleaks, giving the best bereavement care service, a perfect place you surely can't miss. Albay Serenity Memorial Park, a garden of peace. Albay Serenity Memorial Park, a garden of peace. License to sell number 030626, dated September 23, 2019, issued by HULRB, Non-Department of Human Settlements and Urban Development. Mamis, iyo na kayo din ang pinakahabutang madangog sa ngunyan. Mama, sick. Kaya, nagdangog ako sa experts kan pigsabi nindang. Hindi nakasulit na gatas bakusan ng basta tipid sa presyo, kundi igwaman ng tamang nutrients para sa 3-year-olds. Bagong Nido 3 Plus, sakasan ng todo sa brain buda growth nutrients, kundi pinatodo man ng protection versus previous formulation. Laog na sa budget, suliton. Magdangog na sa experts. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Nido 3 Plus, so to protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2020 to 2021, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCU Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020 to 2021, for both undergraduate and graduate schools will
be from January 4 to 16, 2020. Classes start on January 18, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website, dwc-legazpi.edu, and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Ini ang Veritas Legazpi, Radyo Asing TV, katiwala sa katotohanan. And the Father is back. Ako po si Father Vlad. I wish to say thank you to Luz Cantilla for her beautiful message. Actually, day ko kuta na hiling na igapalan ki relationship or relations ang istorya ko sa Indo ng mga hobbies kan sa to yung mga padi na pig-remind sa kuya ni Luz na there is an interconnectedness in self-care. Tanagramduman ko, ang sabi ni Dr. Morico, ang saro sa mga interventions na peritang magibo digdi sa depression, stress, digdi sa during this pandemic. Itong pigaputang self-care. And now we are presenting to you these habits of the priest as self-care. Kaya, again, Luz, thank you very much. And also thank you to Father Ricky Bermas for sharing with us your beautiful story about your being an expert in BMX and then being a dive master. Si Father Ricky po ang nagtukdo kay Bishop Bong para mag-dive. Kaya, mana po, dangugunta ang istorya ni Bishop Bong bilang sarong obispo na diver. Sarong kaumahan po na yaon ako mga digdi sa Chancery, kanay na maka-istorya si Bishop. Ako lang damugun ko ang istorya niya kundi bota na ihiras endo ang sarong magaya-gaya as in unusual na istorya ni Bishop. Bishop ako itong sa pastoral or mga igiguma sa Bishop, but him as a Bishop diver. Kaya Bishop Bong, yaon ka po ngayon digdi sa Hello Father. Mahagad po kami kan sa imong istorya. Paano nagpuon po sa imong hobby na nagdadal ka po, and then maybe later on your happiness in looking at the beauty of God and the resident. Well, thank you Father Vlad since kuyan nga naghihinan nyo ang Diyos mo rin na albo po. An kuyan ang istorya kan sa kuyan pagkanood na mag-dive, mag-scuba dive. Medyo haloy dahil sabi ko nga sa diri ko, very reluctant ako sa kuyan sa pag-dive o paglangoy for that matter because bako wala ko talagang marahay maglangoy. Dahil ako nakakalangoy lampas sa kuyang height. Yan ang sabong kuyan, ang takot dahil na magabatan sa kong tabay. Bako ining legs ko di lugs ang sa kuyang mga tabay. Kaya madali akong magtundag and madali akong angapon na sa floating araw kaya yan ang sa mga rason ko natata. For the longest time, I was not so keen on swimming sa dagat.
or for that matter sa salog. Sa kami, kung may negative experience bago kan, so nagdadakula kami. So, pipur sa mga ikang itapok kan sa imong lolo duman. Yun sa nagtukdo sa mo sa na maglangoy sa Milaor kay to may sulong duman sa salog na pigdakulaan ko. Although pag nagbabakasyon, I was always looking forward to that time na mauli ako manuman sa Milaor. Ang tuyo ko is makakari gusto man sa sulong na ito sa salog. Pero ang sabi ko nga ni, di man talaga ako nakaukod na maging komportable maray sa tubig. Maray na nakapag-float ako, pero basta yan sa gilid lang kan urog na kan sa dagat. And Father Ricky, if I may say, he had been inviting me for a long time kay Tupa, dahil nga ni aram ko na nag-scuba diving na siya. Pero sabi ko, pirming may rason na habo ko, sagkod na ngunya na medyo lockdown, dahil gayong dakol na aktibidad, na banggit na girares ako, kinulibat niya ako, sabi, ano nga, Bishop nga, gusto mo yan magkiyan, po ng tanang niya, tamadaliyon na sa niya. Yan lang yan sa Bigaa. Ko yan, and Bigaa is a familiar place because na-assign nga niya ako dyan. Kaya, sige nga niya ako, paunrahan ta ka na, sabi ko yan. And I think, if I'm not mistaken, it was on July 25 when I started to be taught by Father Ricky. So, ang kuya niyan, so mga rudimentary and fundamental and this is one thing I would like to immediately mention manungod kay Father Ricky. He's really a very patient teacher or instructor, whatever. Nga rin kay ni pigsusunod niya talaga itong protocol man kan manungod sa scuba diving. Aram mo itong equipment mo, minbidon mo ini, ano yung dapat mong gibuhon, igwa kita ng mga requirements sa kuya sa pagpuon, yun ini ang kuya ni Bishop sabi, breakfast with rice and fish, garo-garo kayo. So, 5 steps yan na i-check mo muna itong breakfast is SUBCD, so breathing device, then itong weight is, I think, weights, na kayo po, igwa ka ng weights na dara-dara. And then with rice is, so tulong ko yan, hindi mga links na ko yan, dapat siguraduhin mo ito nakakabit ito. Tapos end is air, garo ito, garong yan, na igwaning laog, so tangke and all that. Pagkatapos, ikalima, so itong fish, itong fins and snorkeling ko yan. So, yun yung mga fundamental ko yan, ang requirements na dapat nahimin kong pag-appreciate kong marikipadere kita. Bishop, ang ini pong pag-istorya mo sa mayaman yan, exciting na magawan. Usually, pag mga katiwala, it is the father who teaches his son or his sons, passing on his hobbies to his sons. Pero, ang nangyari, Bishop, sa istorya mong ini, si Father Ricky na sa mong aki, kanina mga aki, mga padi, iyon nagtukdo sa imo kay sa iyang hobby. So the son is passing on to his father this beautiful hobby of scuba diving. Bishop, for ordinary persons po, scuba diving ba ko hindi karaw-karaw? Nato po scuba diver man ako. So na-experience ko man itong pagduwa-duwa sa inot baga na maglamoy sa irarong kandagat. So Bishop, please tell us your story po about your how you overcome the fear. Ang kuya ko, so sinabi ko nga ni Kasbago, the reason why I felt comfortable with Father Ricky was because he was so thorough with his instructions. So sigurado niya na yun nga yung mga fundamental requirements na tanganin di ka matakot, sunodun mo sa nangyayari komportable kang maray. So ito sa kanya, sinunod ko rin. Unique. But of course, iba mag-iraray, so buntog ka na sa tubig ng kuyan. Bata, magabaton itong suit, itong kuyan, ang kaipuhan may magtabang sa kuya, tamad durudis na siya paman, so lakawin mihali duman sa duman sa harong na pigistaran mo ki mamay na Anunebo, tapos pasiring duman sa baybayan, sa dagat na. Anyway, and then, united ko yan. So, ready ka na ngayon, Bishop. So, we were just close to the shore, pero siyempre lampas tao, I think we were about 5 feet duman sa kaya. Ang inot na kwenta ngayon, ang inot tuklo ko ngayon sa inyo is itong how to maintain ngayon itong neutral buoyancy. Tangani, ang neutral buoyancy niya, Bishop, sabi sa ni Father Ricky, kay Puan niya, pag yaong ka na sa irarong, di ka ngayon matundag, tainot kung kadakol na corals yan, matitimakan mo sa mga corals. Araw kaya, so di ko na ikasigurado mare. So you have to learn to have that neutral buoyancy. So ito exciting na marito, dahil
nakadepende sa suit as in sa paghangos ko. Inhale, exhale. So, ito very connect. And then, instruction pati, ordinarily, sa swimming pool ni Pigigibo, ngunyan, doon mismo sa dagat, right then and there. So, dahil yung problema. So, yun ito. Dinukluan niya ako kanyang mga sign language na. Siyempre, nasa irarom na kami. Okay, yung ngayon. So, pinahiling niya sa kuya. Sabi niya, hilingon mo niya ako, ipapahiling ko niya sa iyo. So, yun. So, pag-arog yan. Maarog yan, tapos mahangos na. So, and that was the very first lesson that I did. And I got very comfortable with it. Sabi ko, yun palang sana nga niya ako palang ninigan. So, nawara tulo sa kuyang fears. But, of course, the next fear was, sa good side ako kararong ito. And then, I'm very much aware paano of the dangers when you suddenly surface. Itong kaya, hindi ko kita ng sad experience sa sarong padi na nagadan. So, aruginian ko yan. Ano ining kubag agam-agam ko sa pagduwa-duwa ko, natakot ko na kusagod sa inlang ako. Until, to make the long story short, we have gone to more than 60, 70 feet na dyan sa ako yan. And, iiniang ko yan. And the other beauty that I've learned sa scuba diving is to discover the wonders of nature there. First of all, of course, before you see the wonder, is to experience that quiet and peace. Pag yaw ko naman sa irarong, tapos dahil mo nagkadarang mo gusto ko yan, yaw ka lang naman sa irarong pagtubig. And it's so quiet and peaceful. Sabi ko, ini. Just to learn to maintain. Of course, may mga trials and errors man ako na, binatan nga ka, bigla kang yung luminataw. Bisa, to sa mga pagduduunan mo dyan ako dyan, malataw ka, magkatad, di ka sigurado kan itong pick-up nga ng neutral buoyancy. So, nakulong nun ako mga trials and errors. Sabi ni Father Pedeng, okay lang nga. And he was very positive, but affirming si Father Pedeng. Matibay yung ingay. So, first lesson ba sa nangya? Comfortable yung kang arrogant. So, medyo na, kaya man ako, na-enganyo man ako. Na-encourage man ako ni Father Ricky na, sige, maging comfortable. And like I said, yun ito, peace. And then, to discover the beauty of nature. Diyan lang sa orinutan kan ko yan, kan, ang rawis, between Bigaa and the rawis. Iko dyan garong ko yan, sarong reef na may mga young corals. Of course, it's also very sad to discover that inot na is the devastation. Maybe brought about by kuyan, so cyanide, buda, so dynamite fishing. Ang mga corals na halawigo na kuyan, areas na garadan ang mga corals. Mga katiwala, anong kaugmahanta na anso to yung obispo digdi sa Diocese kan Legazpi kaibata na naghihiling kang kagayunan kan kadagatan sa iraron po kan dagat. Ako, scuba diver man po ako, kaya nakaka-relate ako kay Bishop Bong saka kay Father Ricky. Kaya Bishop Bong, salamat po sa pagiras mo kan sa imong magayunan na istorya ta. Ini pala ng pigapod na sarong forma nin self-care na ito bagang na constricted ang mga hiro tango niyan na pandemya, pero pwede kitang makagibonin sarong creative hobby na para sa imo na discover mo ang scuba diving. So, nahiling ta duman po sa mga footages itong si Bishop Bong mismo na nagda-dive duman sa mga corals. Maugmahon ako, mahiling ko po ito na ansa to yung obispo na iyo ansa to yung mata sa irarom kan dagat. Kaya saludo po kami sa imo, Bishop Bong. Ngunyan po, padagos kita sa pagimate kan istorya ni Bishop Bong kan sa iyang pagiging diver, Bishop. Pagladok mina ni Father Ricky, siyempre nagsusunod lang ako sa iya. Tapos siya man ang nagdidagtaaram na kung saan maduman, ano ang mga pwedeng dumanan dahil familiar na siya sa lugar. And I remember very well itong big post niya nga sa Facebook. Ano niya ito? So, itong table coral na kuya, magayuno na maray. And then it was really something that I treasure a lot na dumang ko ma-encounter itong architect. But at the same time, it was also so painful to realize sa taho kayo, sa palimot kayo, was devastation and death. So itong nangibo kan tao dahil nga sa pagpabaya kay magayuno ng mga regalo kan mahal na Diyos diyan sa iraron kang kadagatan, nawara lang dahil yun nga nito, nagamit kita kay mga instrumento na yun yung paggamit kay dinamita, buda cyanide na nagkaraot kay ining corals. But what is very hopeful is duman sa aeronautan kayo, iba ng mga young corals na
mayaon na duman sa mga manlain-lain na mga sira na usually nahiling tala sa aquarium, pero yaon duman sa abundance kan kuyan kan sira na ini magayuno ng colors. Kung pwede lang nga ni talagang madarako ito experience na ito di sa surface tanganing maipahiling ko man. But Father Ricky is very generous because pag-share niya ining mga kwento. Siya man lang ang igwaning daradarang video camera pigre-record ining gawas. So, Bishop, it's true that not many people are able to see the wonders under the sea. Pero Bishop, ining tig-istorya mo sa uyak, it's in itself a wonder. Kasi mga katiwala, most probably, si Bishop Bong ang siguro masasabi ka na one of the or maybe the only bishop diver in the Philippines. We still have to verify or to ascertain that. So Bishop, kami na mga aking mo sa diocese, nauog mo kami sa na dumugo ng istorya mo kasi para sa kuya, here is the bishop of the Diocese of Legazpi na may hobby na arog ka hindi na para sa ibang bishop makatakot. Bago sila makatakot, Father Vlad, kundi magastos daan. Yes. Which is not really true because all you have to spend is the air that you have to put in the tank, and which is about 250 pesos daan every time na ma-fill up ka, sabi ni Father Ricky. And then, of course, ang duman sa pigdadagosan, yaw na duman sa libreng pagkaon. Salamat naman sa imong kuya. As in sa mga ibang sponsors na nagkwento. So anyway, otherwise, itong kuya, equipment snorkel, itong mga BCD, itong yaw na duman, na mo man bibabakal every time na kuya. Of course, siguraduhin mo lang na maray na klase ang sa imong kuya, ang mga equipment and all that. But otherwise, right now, Father Vlad, I am encouraging all the other priests because nadadang mga nila na hiling nila sa Facebook na yawan ako doon. Sabi ko, yes, hindi ako, try it. It is a wonderful experience because not only because it is really unique, but also it allows you to discover something that otherwise is not familiar with you. And para sa kuya, magayunon yan na madiscover din sa tao. Ito bagang bagay na the unknown. But it is not something that when you put yourself at risk, man. That's not the point here. But to learn to discover that there are things that you do not know. And there are many blessings that can happen if you are willing to take that risk. And it has allowed me also to discover, ikaw pala na kung kaya sa edad kong 66, mga 67 ako, pwede pa pala niningibuhon, pwede kaya. So, I can believe that there is still something that I have to learn. I can learn, and then I can grow into, sabi mo nga, to be a student, once again, bakulang teacher. Ikadua, itong to discover, again, new forms of God's presence in me. Gayunon ito dahil duman sa sa mga kaugmahan ko sa ako naglalango is pag matihaya lang sa ibabaw ng dagat and say pipangadyo ko itong opening prayer na mga pagkakaaga. So Lord, so blessed are you for everything, the sea, you have created it, and so nakatihaya ako, nag-float ako, nagpapangadyo ako kaya. Pero now, even more so, nayaon ko sa iraro, ibang kinaaban niya akong duman, and still, you find God there. You encounter Him in His beauty, you encounter Him even in the devastation because you know that there is hope. Kung tutuusin, kung hihilingon, na kita totally tig-abandonin kaguranan. And of course, above all is, kung gibuhon ko ang dapat yung gibuhon, I survive, I manage, I am able to surface again, and then look forward to the next dive. Araw ba yan? Mga katiwala, in this wonderful story of Bishop Bong, we heard about somebody who in his age is able to conquer an unknown world. And yet in conquering this unknown world, he did not just conquer himself, but also found a new presence of God, as he said in his story. So Bishop Bong, ang nagawin ko po sa pag-iistorya mo, itong nahiling mo o na-experience mo, na-encounter mo ang bagong presensya kang mahal na Diyos. Sabi sa silence, itong nag-float ka ng dumanangaji ka. And yet, sa boses mo, na-realize me, of course, naraman tayo sa ibang mga istorya,
itong effects kang irresponsibility kang tao about itong so mga dinamika dyan, so pagtapok yung mga bakong marhay na yaon sa arang kadala. So Bishop, maganda na baga po yung istorya mo sa muya ka, ika bilang ama kang diocese na ika ang makami ngunyan dyan sa arang kadala. And you're also our voice because nahingin ko na ngayon natatara mo sa muya na, uy, ilingan nito ang mga giniripon nitong mga kabalastugan, unin na ang effect na hiling ko sa arang kadala. So Bishop, please tell us more about this. Before I get to that, I remember very well that Father Ricky nga niya, sa mga pagdayon niya, sabi niya, Bishop niya, sa rong andong yan, malinig niya kita, kandagat sa irarong. So, magayon rin ito, yung managadan, because duman, sa pagpuon pa, sa iyan mas mga plastic, and then ganun iba may mag-video kami na may sarong bote ng Red Horse, may sarong bote ng alak, sarong kung ano-ano sa mga nagkaroon mi duman na pinulumot na. And of course, yaon naman may mga kung ano-anong mga kuyan, ang basura talaga na sa irarong. And like I was saying, and so duman ko na-discover na we can be very irresponsible about the blessings that God has granted us, given us so freely di sa kinahabanan niya. But I am happy, gusto ko man sabihin immediately after this na I was assured na ang ngunyan, bawal na ang dynamite fishing, bawal na ang cyanide di sa area ini. So, that particular advocacy that the church has been really working on, ang pindadangog na kan sa tuyang gobyerno, kan mga local kuyanta, ang government units, and I'm very happy about that dahil this is the only way we can really preserve kung ano man ang natatadang nasa irarong kan kuya. Na yaon dyan nasa irarong kan dagat, kan kagayunan na tao sa to kan mahal na Diyos. As in, pag-abot kan oras, lugod, itong mga maabot na henerasyon, iba naman sila yung oportunidad na apresyaron pa itong mas dakul na mga kagayunan dahil ginibuta ang sa tuyong maginibo mo niya na ma-preserve ka ining mga natatadang ini, tanganing mabuhay girari ang dagat, as in, may pamana ta ini sa tuyang mga aki. O, sala nga ni, dahil tayo pinapamana da ini, kundi inuulit ta ini sa tuyang mga kaakian ang maabot na henerasyon. So, yeah, this has been an opportunity for advocacy as well para sa Kuya Father Vlad. And I look forward to the next time around. Medyo nagpahingalo na kami dahil maraot nga na ang panahon. Pero bako man, I'm not really getting to be a professional diver here. But just to be able to get into this experience, and also now I am discovering many blessings, surprises na dahil ko piglalauman na yakong palandigdi sa experience ng scuba diving. And I'm very happy about that. Mga katiwala, ang satuyang pasasalamat as in pagsaludo kay Bishop Bong. Actually, nagdadangog ako kan sa iyong interview duman mismo sa Chancery sa good na pigi-edit ko ining video niya. Kadakol akong naukudan sa imo, Bishop. Itong inspirasyon mo sa Sakuya, as in sa Lambang Saro sa Samuya, na sa edad mong iyan na 67, sorry, na-divulge ko sa imong edad. Igwa pa palan sabi mo ni, pwedeng adalan na bago, that at your age, you can still learn something new. Kaya mga katiwala, bako po ito nagsasabi kita na, ay gurang na ako, dahil na ako makakaukod magbisikleta, dahil na ako pwede makaukod magkanta, etc. Bishop Bong has debunked that because at his age, he started to learn how to dive. And in his diving, which started as a hobby, it led him to his advocacy. Na bako sana itong mahiling niya ang kagayunan kan irarom kan dagat, kundi itong bagong presensya kang mahal na Diyos mga tugang duman sa dagat. Kaya itong pigi-istorya niya na nagpapangadi siya duman, na daing ribok, as in tuninong, na nagpo-floating sana siya duman weightlessly. Saro magayuno na imahen, Bishop, kan sa imong pagiging padi, tangani na maturuan kami kan panibagong paghiling kan pasensya kang mahal na Diyos
na nahiling mo sa iraram kang dagat. Tapos ang nahiling niya pa duman, itong sabi niya na mga blessing and surprises na nahiling niya duman sa iraram kang dagat, which included of course the devastations that we made out of our irresponsibility. Kaya itong hobby niya na nagled sa advocacy, an advocacy yang ini, yun na itong from self-care to earth care. Ulitin ko mga katiwala, from showing us self-care ni Bishop, now leading us to earth care. As in, ini man na pag-istorya sa to ni Bishop, naghagad man siya sa mga kapadian ta. Kasi siyempre sa satuya mga aki niya gabos di sa Diocese kan Legazpi, to learn something new. Maybe to learn how to swim. Maybe not all of us are able to dive. Maybe to be able to learn how to bike and to discover once again ourselves. Babalik po ang Hello Father. Kababayan, ang ating bansa ay malimitamaan ng mga kalamidad, kaya mahalaga na lagi tayong handa sa mga disasters na ito. Mga babala at mga dapat gawin sa panahon ng kapahamakan. Ang mga babala ng mga darating na panganib o sakuna na maaring dala ng bagyo, pagbaha, lindol, pagputok ng bulkan, pagguho ng lupa, tsunami, ay maaring maisagawa sa pagpapatunog ng sirena at kampana. Mahalagang makinig agad sa radyo sa mga ibabalita at ididetalye ng Pag-asa at PVOX. Mahalaga na huwag padadala sa sindak. Responsibilidad ng bawat pamilya. Maghanda ng sariling pagkain at inumin na tatagal ng 3 araw. Kung may sanggol na nangangailangan ng gatas, paghandaan rin ang kanyang pangangailangan. Iwasan ang mag-imbak ng higit sa pangangailangan upang hindi magkaroon ng panic buying. Maghanda ng first aid kit kung mayroong may sakit sa pamilya. Bilhin ang gamot na kailangan. Magsadya ng flashlight, battery, transistor radio, mga kandila, posporo at uling o panggatong na kahoy. Magsadya rin ng tubig na magagamit sa pagluto, panghugas ng pinggan at mga kagamitan at pang-flush ng toilet. Maghanda rin ng mga plastic na supot na mapag-iipunan ng basura. Sarong pagirumdom hatod sa tuya kan Radyo Veritas Legazpi in partnership with the Office of Congressman Joey Sarda Salceda, 2nd District of Albay. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Matibayan ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Tibay na mas abot kaya na, mag-Bear Brand araw-araw. Mabangon tayo, susulong tayo. Bawat araw na ito, may tapang na di susuko. Ano man ang iyong harapin, walang di kakayanin. Susulong tayo, buhay natin ay di biro. Ang pag-angat, isa puso. Dahil bawat bangon natin, nasa satin din ito. Babangon tayo, susulong tayo. Ano mang bait ang dinaranas mo, may ngiting sasalubong sa iyo. Babangon tayo, susulong tayo.
Nescafe Master Brand, kasangga ng bawat Pilipino. Ini ang Veritas Legazpi, Radyo Asing TV, katiwala sa katotohanan. Hello, Father is back. I'm Father Vlad, kan Society of Our Lady of the Most Holy Trinity. Mga katiwala, salamat sa mga pig-send po nito mga messages. Dakulon po kitang naugma na mahiling an sa tuyong obispo, si Bishop Bong, na nag-dive as in nag-iistorya hali sa hobby to advocacy, hali sa self-care to earth-care. Bishop, an sa mong pagsaludo po asin pasasalamat sa imo. Sa padagos na pag-istorya po kan mga kapadian ta, kan self-care na iyo an saro sa mga interventions o responses ta ngunya na pandemya, dadangugon ta an saro pang istorya kan sarong padi digdi sa Dioceses kan Legazpi, an istorya ni Father Egay Moron. Dangugon ta po ang sayang istorya. Sa Tabaco City, tanganin na kumustahon asin pa istoryahon taan sa tong bisitang padi na si Father Egay Moron. Saro po siyang triathlete. Iba pa istorya ta kay Father Egay kung ano ang triathlon. So Father Egay, welcome po digdi sa Hello Father. Salamat sa pagpaundra mo. Tanganin na maistorya mo ang sa imong kakaibang kinahiligan or hobby. So please tell us your story. How did you start your being a triathlete? Ang triathlon po is 3 discipline: swimming, biking, and running. Nagpuun po ini na kuya ako sa theology. Maybe po ako mag-swim, pero regular lang na swim. Then, nakakuha akong barkada ko na lifeguard naman sa Tineo. Tinuruan niya ako ng mga proper na swim. Then, after noon, wala akong gibo, nagtaga-jogging ako sa kumpang ka na Tineo. Then, nagkaiguan sa competition na inaapod na aquathlon. Swimming and running siya. So, duman lang sa swimming pool. So, at that time, sabi ko, sige, try ko daw. So, that is 750 meters na swim. After the swim, 5-kilometer run. So, natapos ko. That time, umahon ako. How do you call that? Aquathlon. Aquathlon. So, the aquathlon is, of course, different from a triathlon. So, the aquathlon, iguana ka ito kay triathlon? Iguana. Okay. Pero di pa ako na-introduce naman. So, that time, yun to so parang regular. Then, mas nag-focus ako sa running. Ang buhay ko kayo ito, pag weekend, may sarong Jesuit na padi na pinag-join ako sa Milo Marathon. Nag-join kami. Siya ano ko bayad ka registration. So, pigti-training niya ako. So, nag-una ko sa 5K, 10K, 21K, hanggang nag-full marathon ako. Pagkatapos ko na mag-uli din sa Bicol, ito na supuon man kan na-introduce ako sa duathlon. Duathlon naman siya. Ang duathlon is run, bike, and run. So, tugang ko, matibay siya mag-bike. So, pag nahiling ko, nagta-training siya, nagsasabay ako. Then, nagkaigo sa Legazpi competition, nag-join ako. So, dumana nagpuon. So, pinagsarabay ko na nagpuon na. So, training day, na nag-swim ako, tatawag na ako mag-swim, tapos nag-bike, nag-run. So, sabi ko, ano kaya kung pagsarabay yun na? So una, ngayon triathlon, relay muna kami. May relay siyang inaapod. May sarong runner, may sarong swimmer, may sarong biker. So ako, tamatibay ako mag-swim, ako yung swim. So brother ko naman, so bike, so pinsan ko so run. After that year, next year, full na kami. Naapod na kami na. Ako na so swim, ako na so bike, ako na din so run. So dumanag po so pagiging triathlete mo. Okay. So mga tugang, inipag-istorya sa to yan ni Father Egay. Bako ko ini karaw-karaw na hobby. Ako, I run, I bike, I swim, but I've never been a triathlete. Kaya Father Egay, it's a very nice inspiration for us to hear na may sarong padi sa Dioceses kan Legazpi
na who is into full triathlon, si ang ara mo na dito sa Dice ng Legazpi na nag-i-engage kay Aro Kenny? So full na triathlete? Full day pa man. Wow. So, pero may mga kasabay na akong tali na nag-engage naman sa running, swimming. So, na-invite din kasabay kami. So, iyan ang sabi mo na may mga moment, may mga competitions na may mga relay na si Father Rally nga nag-swim, nagkikipag ano siya sa iba na may madalaga na siya may biker. Pero ikaw talaga, full triathlete. So, Father Egay, I am very interested, and I think the viewers and the listeners sa Hello Father are very much interested to know and to learn about the triathlon. So please tell us, ano ang triathlon? Triathlon po sa competition. So, una, challenge din yun sa akin na una sabi ko, kailangan ko muna mag-register. Mga 3 months before the competition, tinitingnan ko na, mina-mindset ko na yung sarili ko na join ako nito. So, hindi lang talaga siya simpleng join, kundi magdededicate din ako ng time para doon. So, ang preparation, pag naka-register na nakalagay na doon na registered na ako na competitor, so may mga age bracket din siya. So, nagpupuna din ako mag-training. So, slowly, binibuild up ko. In a week, mga tries ako na nagdadalagan, mga short run, pag weekend, long run. Then may mga interval like siya. when you say long run, how far do you run, or like how many hours do you? Mga 1 hour or more than. And like how many kilometers is the long run na training mo? Minaabot siya minsan 10 or 15 kilometers. Okay, so Father Egay, please help us to visualize. From Tabaco going to Legazpi, ano ang long run hanggang saan from Tabaco? Hanggang Bakakay siguro. Okay. So one ano yan? Okay. So sige, please continue your story. It's very interesting. Ang preparation talaga siya mapagal. So I woke up early. So mga alas 4:30, matanaw kaya, and then na stretching. O minsan napangadya ako, minsan nag-rosary ako habang nagdadalagan. Or minsan early morning pag magayon ng panahon, nagbabike ako. So solo. So iyan, ang swimming, mostly open water, ito yung nakakatakot. Kasi depende sa waves. Pag makusog ang current, grabe makatakot. Then may mga moment na kararubong na talaga siya. So minsan nagdadala kami ng boy para pasiguro din kapag tinanglay. So natatakot din ako na mag-cramps. So mostly sa dito sa Mayon Triathlon, ang kanya is 1.5 kilometer na swim. So harayo na talaga siya. So kay Puhan, grabe din ang preparation. Breakfast na kami yan. Then sa competition, pigsasabay na itong tulog. So kung sa training ni individual, separate to run, separate so swim, separate survive. Pero during the competition, pigsasabay na siya. So, Father Egay, you are telling us about this Mayon Triathlon. Okay, for us to visualize ining kagayunan ka ining hobby mo. Like, sa Mayon Triathlon, it's open for, ano yan, di ba, it's international. So mga katiwala, Mayon Triathlon is an international competition. It's open for everyone. So Father Egay, kasi na-interest akong maray, like, anong inot na nagigibuhon sa sa triathlon, ang first swim. So, sabi mo, 1.5 kilometers. Mga katiwala, can you imagine, ang sarong triathlete has to swim 1.5 kilometers in the open sea. Ayo, Father Egay. Sa Legazpi, duman sa Boulevard. Now, after 1.5 kilometers in the swim in the open sea, the next is biking. And so, from Legazpi, masain ka mo? From Legazpi, madiretso kami Santo Domingo, sa sentro ng Santo Domingo. Tapos masakat kami duman sa
main, tapos diretsong Bakakay, dyan sa may Hindi, tapos balik kami pa Santo Domingo, dito sa side, sa diversion ng Santo Domingo, baba na kami Legazpi. 40 kilometers po siya. So, ulit yung Tagiraray. 40 kilometers of biking. After, yun, para masabutan, Father Egay, kayong mga viewers ta. Continuous ba ko? Continuous. After swimming for 1.5 kilometers, you have to jump up to your bike and then bike for 40 kilometers. Oh, okay. So after biking, after swimming 1.5 kilometers and biking for 40 kilometers, the next is running. So, how many kilometers naman ang run? 10 kilometers yung run. Mami, yun ang breaking point sa run kasi... so like, when you reach Legazpi, where do you run? From Legazpi to where naman? Papuro naman siya, pataas naman duman sa Bulot. So, ikot siya duman sa Holy Bike. Wow, so that is 10 kilometers. Mga katiwala, anong kaugmahanta na igwa kita kisarong pali digdi sa Diocese kan Legazpi na sarong triathlete. Nadangog tayo itong sa iyang pagiging triathlete na duman sa Mayon Triathlon versus ani international competition na first Father Egay has to swim 1.5 kilometers in the open sea. Then biking 40 kilometers and then running for 10 kilometers. Sisay po ang makakagibo kayan kundi ang sarosa ng super triathlete. Digdi sa Diocese kan Legazpi, ang sabi ni Father Egay, siya pa sa nadaa ang nakakagibo kay ni na full triathlon. Full triathlon. Kaya Father Egay, ako personalmente na ugmaon sa imo na ako sabi ko nagbabike, nagsiswim, nagra-run, pero di ko pa na-try ang triathlon. Mapadagos po kita kan istorya ni Father Egay, ta very exciting po ini. Father Egay, after visualization of how the triathlon is being done, what was your feeling while you were swimming and then while you were biking and while you were running? Please tell us. So, swim, ang unang ko talaga is makatakot siya. So, natutuod kami sa practice, nag-iit lang siya. So, kaya. Pero pag competition na pala siya, nakulon sa kabay, sus palak na sa dagat. Ako one time, tinamaan ako sa panga, so pag-ahon ko, nakabitan sa bitis ko, nalubog giraray ako. Kamisan, may pa man siya, may mga boya, minakabit ako, tapos hanos din, tapos continuous giraray. Pero minsan, hay, nasa boya, na yung mapag-alon. Pero sige lang, pag nailing may naka-overtake naman, sige, pag nailing may nakakulong. So, magayon lang ko niya kasi may mga guiding pala sa Raron, may mga scuba diver din sa Raron. Pag nailing rin, nag-aaron mo kaya. Pero, so adrenaline, pag nakaikot na kami, pabalik na sa pinunan namin, mas ako, parang naipig-apon siya ng second wind. Pag nahiling ko na so, flag duman na mga 200 meters na sana, mina-speed na ako. Sabi ko, tatapos na yung dagat, pagkakahali na ako. So, yan ang mga something na primero sa takot, then nakakawas duman, then pag-abot duman, so looking forward na matapos ito, swim. So, pag nakaswim na, bubo na kaya ng tubig, tangali mawala saltiness, tapos masarap sa matang sa nakalaon sa goggles. So bike, duman ako, minsan na napapagal, kasi ining Santo Domingo, luhay lang siya, pero patukan. So headwind. So may mga kasabay ako pag nagka-train, ang paninda, habang nagbabike, dumana ako nagkakaon kay chocolate, na iinom ako kay Gatorade, tapos may mga energy gel na kami. Tangan, sabi ko, nakakabawi. Pag abot, relax lang siya, kasi pag abot sa Santo Domingo, dumana so uphill. Minsan nakulong ko yun, nag-overtake. Minsan, pabayaan ko sana, kikilingan yan eh. Pero pag abot na sa uphill, duman man ako minabawi na. So, magayon nun ang pagmatik na in-overtake kanina ako sa flat. Pero pag abot sa uphill, ako naman so nagtitindog, iluhay-luhayan ko na. Sabi ko, kabisado ko so tukal. Tapos pagbaba na, downhill na siya. So bawi. So
So at that time, nakaka-recharge na ako kaya ng pagkain. So pag-abot, pasiguro lang ako sa bike, di ako kasi anticipation is yung tuhod. So, Father Egay, please tell us, while you are biking, you are eating and drinking at the same time. So, di ka dapat pala magpundo. Okay. So, nagpa-practice din sa bike, may mga tubig kami. So, habang nagbabike, nagpa-practice din ako magpanin tubig, mag-inom, tapos magbalik na continuous. So, and not just drinking, but also eating at the same time. Okay. So, may mga kuha na kami kaya, so number may di race beef, may mga chocolate na ako dahil sa gilid, kaning pagkuha, diretso na siya. Bukas na yan, ready. So, bago gabi pa sana, naka-ready na siya pang ganito, pang swimming, pang bike, pati so helmet, ready na yan. Pag abot sa dalaga, ako mostly, grabe ang adrenaline na mag-speed. Pero control ko lang talaga siya kasi arayon pa ang 10K. So, luhay lang kasi makasupog minsan na pag matapos na, tapos naglalakaw na sana kasi grabe na sobrans. Ako nagpapasiguro ako, pag mga uphill, naglalakaw ko na lang siya. Pag downhill naman, bawi na lang. So, what you're telling us, kasi this is a very interesting story about the triathlon. So, you are also allowed to walk during the time that you are supposed to run. Okay. Nagpapahinalo man siya sa run. Okay. Oo. So, pag nagdadalagan ka na, pwede ka pa maglakaw. And then back to running ka na naman. Okay. So, Father Egay, please tell us about your feeling about a finisher in an international triathlon like Mayon. Kakaiba siya. Umahon siya na pag abot sa finish line, kung anong itataas. Yes, natapos din kay Lord, thank you. And nagpapagulos na ako, thank you Lord, natapos. And how many times have you done Mayon triathlon? Apat na. Mga katiwalang 4 times na ining super priest na si Father Egay nagsali sa Mayon International Triathlon. Father Egay, anong excitement na tig-relay mo sa muyang niya na ako nga dila mo, di pa ako nakabalid sa araw kaya. So, pasalamat kami kayo sa imong istorya. Bako lang magayon, kundi inspiring na sarumpadi sa Diocese kan Legazpi ang nagkakagibo po kan triathlon na araw kaya. Aside from being a triathlete, igwa pa palang kistorya si Father Egay on ultra marathon. So Father Egay, please tell us about your experience in the ultra marathon. Hindi man sa Albay, bakit ang inaapod na Mayon 360, 80 kilometers siya na dalagan from Albay sa park, tapos madiretso sa Daraga, sa Kamalig, hindi sa Ligaw, kasi hindi sa Tabaco, from Tabaco, Malinaw, Bakakay, Santo Domingo, Legazpi, then balik sa Albay. So, naka-tries man ako na nag-join. And iniso grabing training kasi itong 80 kilometer, bako sana siya simpleng dalagan. So, kaipuhan siya ng grabe na resistensya. So, endurance naman. Nagpupuon kami ng 4 a.m. Ang natapos ako mga 2 p.m. sa punto. Di yan kaon. So, ang kuwalang is tubig, energy gel, then ang kalaban ni so init na for the first time sabi ko kay ito na sa papa ko nagka-assist sa mga niya. Di ko nga niya kang pagpapatol pero sa diri nila pinag grabe. Pero ito yung moment na pagkatapos na mas sa kuya ito yung mas rewarding kasi sabi ko kaya ko pala na itong perseverance might extend pa sa ang triathlon, maugma siya, mapresko kasi pag swimming, nakaka-recharge siya. Sa bike, nakakabawi. Tapos, diit lang nadalagan. Pero sa ultramarathon, talagang mind ang gagamit na. Minsan, abo na kanlawas ko, guguyulon ko na. Pero, diit ka sana. Hanggang diit ka sana. So, para Egay, the Mayon, ultra marathon, from 4 o'clock, how many hours
did it take you to finish? So 4 until 2 o'clock. Tira yan. 10 hours na dalagan. Mga katiwala, 10 hours na dalagan, daing kaon. Kaya, I would say, ining padit pong ini, bako sana ini si Father Egay, super Egay po, super priest. Thank you, Father Egay, kaya na pigistorya mo. Sabi mo, dahil pang padit na nakagibo ka yan. O siguro, kung may nakagibo man, mga siguro once, thrice na, mga katiwala, it's a wonder. This triathlete is also an ultra-marathoner. Mga katiwala, bago po kita maubusan kay oras, gusto ko po na mag-shout out kay Father Egay Moron. Kung kita namangha kan sa iyang istorya, kanya on ako duman nag-i-interview sa iya, mas lalo na po ako na nagsaludo sa iya. Imagine, he had joined the Mayon International Triathlon 4 times. And he also joined the Ultra Marathon, which is a 360 Mayon Marathon 3 times, which means that he had to run 80 kilometers from 4 a.m. until 2 p.m. running for 10 hours. Ang padi pong ininip na si Father Egay, bako sana po iling simpleng padi. As I've said in the video interview, he is a super priest, super Egay. Kaya mga katiwala, sa kong kinaugma, ang hapon na ini, na pigpresentar ko po sa indo ang istorya kan duwatang padi na may kakaiba sindang mga hobbies o pinagkakahiligan. Si Father Ricky Bermas, as in si Father Egay Moron, as in an super bishop ta po, na naugma kita na mahiling na nagdadive siya, tangani na siya ang maging matata, duman sa ilarom kan dagat, from self-care to earth care, from a hobby to an advocacy. Kaya Bishop Pong, Father Egay, as in Father Ricky, salamat po sa indong magayuno na istorya, dinara po nindo kami sa sarong marahirahay na hapon ngunyan, tangani na sa tahaw kaining kapagalanta, kaining pandemya, as in kan pagkaagi kan 4 na bagyo, and sa indong istorya, mga fresh stories, and inspiring as well. Mga katiwala, ako po si Father Vlad, inian, hello Father. Sa Indo, ang maugmang iristoryahan sa Hello Father. Ang Tabayanan Liwat, alas 2:30 ang hapon, kada Miyerkules asin Huwebes. Hello Father. Salamat kan sa indong pag-antabay. Bawat araw, di ka lang gigising, babangon ka sa tulong ng Nescafe. Kasangga ng bawat Pilipino sa pagbangon at pagsulong. Babangon tayo, susulong tayo.
Nescafe Master Brand, kasangga ng bawat Pilipino. Bonakid, para sa 1 to 3 years old. 99 pesos suggested retail price for 180-gram pack. Mababakal sa saindong suking tindahan. Bonakid. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 086 series of 2020. Bonakid Preschool 3 Plus. Now only 220 pesos SRP. Getting married this year, organizing a corporate function, or getting the best food catering services for your parties, seminars, and other special events? We have it all right here at New Blossoms Catering Services Incorporated and Function Hall. For 20 years, New Blossoms Catering Services Incorporated and Function Hall has been the most trusted catering service in the city with our different delicacies, from Filipino to international dishes and signature dishes that made a mark to every Albayano's taste buds. New Blossoms Catering Services also offers pre-shuttle services, tables and chairs for rent, and we also have our grand function hall for easy planning of your events, be it from personal to corporate functions. New Blossoms Catering Services Incorporated and Function Hall is located at Segovia Compound, Tagas, Daragao Bay. For reservations and inquiries, you can call New Blossoms Catering Services Incorporated and Function Hall at 483-2353, 742-1838, or at 0928-507-0552. You can visit our website at www.newblossomscatering.com.ph. New Blossoms Catering Services Incorporated and Function Hall, 20 years of providing service beyond expectations. Bear Brand Junior for 1 to 3 years old. Now available in a 2-kilogram box. 740 pesos suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 102 series of 2018. Tibay na mas abot kaya na mag-Bear Brand araw-araw. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic. This school year 2020 to 2021, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCU Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020 to 2021, for both undergraduate and graduate schools will be from January 4 to 16, 2020. Classes start on January 18, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website, dwc-legazpi.edu, and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Bear Brand Junior for 1 to 3 years old. Now available in a 2-kilogram box. 740 pesos suggested retail price. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sang-ayon sa payo ng doktor o health professional. Per IAC EO 51CA number 102 series of 2018. Tibay na mas abot kaya na mag-Bear Brand araw-araw. Mga mommies, ang Bonakid mo niyan, iguana ng bagong formula. Mababakal sa 2-kilogram pack. Para sa mga aking 0 hanggang 7 taon ang edad. Bonakid. Ang paggamit ng milk supplement, kinakaipuhan may abiso kan eksperto sa salud. Ang sala, asin da itamang paggamit ng produktong ini, pwedeng makaapekto sa salud kan sa indong mga aki. EO 51CA number 165 series of 2019. Bonakid Preschool 3 Plus. Now only 220 pesos SRP. This is it! Puon kang ibaba ni Aling Lorna S.J. Angeles ang presyo kan Bear Brand swak sa iyang tindahan, nagrikas an sa iyang benta. This is it! Nagrikas ang benta ni Aling Lorna S.J. Angeles, ninhuli sa Bear Brand swak. Ako si Aling Lorna Angeles, sarong sari-sari store owner digdi sa Barangay Mabolo, Naga City. Mabinta sa mga nanay ang Bear Brand swak. Pero ngunyan, nagdakol pa ang nagbabakal sa kuya. Ninhuli ta, mas barato na ang Bear Brand swak. Ang bentahan ko, poon 12 pesos, 10 pesos na lang. Poon kang ibaba ako ang presyo, halos natugin na ang benta ko, asing nagdakula ang dirensya ko araal daw.
Si mga suki, maugma, ninhulit na mas abot kaya ng patibayon ang resistensya, tabang laban sa hilang aral daw. Salamat talaga sa Bear Brand. Nagdakol na ang benta, happy pa si suki. Ninhulit ang Bear Brand swak, 10 pesos na lang. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from October 1 to December 31, 2020. For DOH FDA CFRR promo permit number 0741, series of 2020. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Tibay na mas abot kaya na, mag-Bear Brand araw-araw. Visit your nearest Willie & Son stores and treat your loved ones on a wide variety of choices from top-of-the-line home appliances, home furniture, and always get connected and choose your trending IT gadgets. Enjoy and avail our in-house flexi-payment installment plan for 3, 6, 9, up to 12 months plan and grab your chances for great cash discounts and exclusive freebies. Always visit Willie & Son's Facebook page and check out latest offers and products. At Willie & Sons, we make things together. A warning to the public from Albay Power and Energy Corporation on bogus APEC employees. Albay Power and Energy Corporation, or APEC, warns the public that there are APEC bogus employees who are offering to connect or reconnect electric meters for a fee of 1,500 pesos for their services. 2 men were apprehended by officials of Barangay Puro, Legazpi City on August 21, 2020, who posed as APEC linemen. They were turned over to the custody of the PNP for further investigation. Criminal charges will be filed against them for usurpation of authority, robbery, and extortion. One imposter is from Kasiguran, Sorsogon, and the other one from Barangay Taysan, Legazpi City. Seemingly, there is a syndicate actively operating in Albay with this modus operandi, systematically preying on unaware consumers and those desperate to fast-track their connection or reconnection of electricity services. Please be reminded that no APEC employee or lineman is authorized to make any direct transaction or receive any direct payment from consumers who intend to be provided electricity services. Thus, we advise our consumers to remain vigilant, to report to authorities anyone who claims to be personnel of APEC offering such dubious services through our Consumer Welfare Office 24/7 hotline numbers 0995-729-6332, 0908-6773-393, or 0929-926-3904. Get the next generation computers and laptops as we embrace the new normal at Denver's Computer Shop. Affordable special packages and computer promos for hardcore gamers, PC enthusiasts, for online classes, blended learning, or business work at home. Order online by cash on delivery, bank transfer, home credits, or card, or go to Denver's Ayala Malls, Lanco Business Park, SM City, Legazpi, and along Peñaranda Street in Legazpi City, Fernando's Mall in Sorsogon, and Dabu Building in Naga City. With Denver's Computer Shop at your side, delighting you always. You can express the best performance, explore beyond limits, while in search for incredible, because innovation never stands still. Make it happen. Keep reinventing. Inspire the world. Create the future. Denver's Computer Shop, authorized dealer of the leading brands in computer technology. Nagtataas na naman ang banta ninhelang sa satuyang mga aki. Kaya kaipuhan nindanin immunity. Para sa anumang banta ninhelang, Bonakid Preschool 3 Plus. Pano ng immunity nutrients out of vitamins A, D, E, C, nucleotides, zinc, selenium, carotene, and iron na nagtatapang magtaon ng immunity sa indong aki na tulo pataas. Bonakid Preschool 3 Plus. Batang mayaman! Kaibanan ng balancing dieta as in healthy lifestyle para sa mga aki 3 years old pataas. Bakong sabot gamito na sa breast milk substitute. Bonakid Preschool 3 Plus. Now only 220 pesos SRP. Susulong tayo, bawat araw na ito, may tapang na di susuko, ano man ang iyong harapin, walang di kakayanin. Babangon tayo, susulong tayo, buhay natin ay di biro, ang pag-angat isa puso. Dahil bawat bangon natin, nasa satin din ito. Babangon tayo, susulong tayo. Anumang pait ang dinaranas,
ngiting sasalubong sa iyo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo, susulong tayo. Babangon tayo. Bawat araw, di ka lang gigising. Babangon ka sa tulong ng Nescafe. Kasangga ng bawat Pilipino sa pagbangon at pagsulong. Babangon tayo, susulong tayo. Nescafe Master Brand, kasangga ng bawat Pilipino. Kaipuhan kinagdag puhunan, insurance asin iba pa, maging miyembro kan SEDP, simbag sa pag-asenso, ang microfinance institution kan Diocese of Legazpi, ang nangingenod na microfinance institution sa Kabikolan. Ini ang katiwala mo sa pag-asenso, dakol na benepisyo para sa mga miyembro, financial services, business loan, multipurpose loan, microinsurance, savings mobilization, non-financial services, araw kang scholarship, medical and dental mission, values and spiritual formation, enterprise development services, social security services, arog kan SSS, SEDP, simbag sa pag-asenso. Para sa detalles, magpasyar sa saindang opisina, 3rd floor, The Chancery Building, Cathedral Compound, Albay District, Legazpi City, o magduman sa pinakaharaning SEDP Center sa Indong Parokya, o mag-apod sa telepono numero 481-4449. Bisitahon ang saindang website www.sedp.ph. Simbag sa pag-asenso. Disiplina, pagkasaro, pagkamahigos, asin pagsarig sa Diyos. Derechahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Matibayan ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk